Mga kababayan, isa na namang magandang balita para sa modernization ng ating hukbong sandatahan. Sa wakas, nagsimula na ang delivery ng mga bagong military troop carrier trucks para sa Philippine Army, at ang mas nakakatuwa rito, hindi lamang ito simpleng acquisition project. Bahagi ito ng mas malaking plano upang palakasin ang kakayahan ng ating mga sundalo habang sabay na sinusuportahan ang lokal na industriya ng Pilipinas. Kamakailan lamang ay opisyal nang natanggap ng 9th Infantry, Spears, Division ng Philippine Army ang unang 10 unit ng Isuzu NPS medium troop carriers mula sa kabuuang 117 units na in-order ng Philippine Army. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga bagong sasakyang ito? Bakit mahalaga na lokal itong binuo? At paano nito mapapalakas ang kakayahan ng ating mga sundalo sa mga operasyon sa buong bansa? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Kung pag-uusapan ang modernong hukbo, hindi lamang mga barko, fighter jets, missiles, at artillery ang mahalaga. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng anumang military force ay ang transportasyon. Kahit gaano kaganda ang armas ng isang sundalo, kung hindi naman siya mabilis na madadala sa lugar ng operasyon, magiging limitado pa rin ang kanyang kakayahan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga troop carrier trucks. Ang mga sasakyang ito ang nagsisilbing pangunahing paraan upang mabilis na maipadala ang mga sundalo, kagamitan, supply, at iba pang kinakailangang kagamitan sa mga mission area. Sa bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng maraming isla at may iba't ibang uri ng terrain, mula sa kabundukan hanggang sa malalayong probinsya, napakahalaga ng pagkakaroon ng maasahang military transport vehicles. Kaya naman bahagi ng modernization efforts ng Philippine Army ang pagpaparami ng mga bagong tactical at transport vehicles na maaaring gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Sa ilalim ng programang ito, umorder ang Philippine Army ng kabuuang 117 units ng Isuzu NPS medium troop carriers. At ngayon nga, ang unang 10 unit ay na-i-deliver na sa 9th Infantry Division. Ang 9th Infantry Division o mas kilala bilang Spears Division, ay isa sa mga pangunahing combat divisions ng Philippine Army na responsable sa malawak na bahagi ng Bicol Region. Madalas silang nagsasagawa ng iba't ibang security operations, humanitarian assistance missions, disaster response activities, at iba pang military operations. Dahil sa lawak ng kanilang area of responsibility, malaking tulong ang pagdating ng mga bagong troop carriers upang mas mabilis nilang maipakalat ang kanilang mga tauhan kung kinakailangan. Ngayon, ano nga ba ang espesyal sa Isuzu NPS? Ang Isuzu NPS ay isang medium-duty truck na kilala sa tibay at reliability nito. Matagal nang ginagamit ang platform na ito sa iba't ibang bansa para sa military, rescue, at heavy-duty transport operations. Isa sa pinakamahalagang katangian nito ay ang kakayahang bumiyahe sa iba't ibang uri ng kalsada. Hindi lamang ito para sa sementadong daan kundi maaari rin itong gamitin sa rough terrain, putikan, mabatong lugar, at iba pang challenging environments. Napakahalaga nito lalo na sa mga military operations kung saan madalas ay kailangang dumaan sa mga lugar na hindi naabot ng ordinaryong sasakyan. Bukod dito, may sapat itong kapasidad upang magsakay ng maraming sundalo kasama ang kanilang kagamitan. Sa panahon ng deployment, bawat minuto ay mahalaga. Mas mabilis na transportasyon ay nangangahulugan ng mas mabilis na response time. At mas mabilis na response time ay maaaring magligtas ng buhay. Ngunit marahil ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng proyektong ito ay hindi lamang ang truck mismo. Kundi ang katotohanan ang mga unit na ito ay lokal na inassemble dito sa Pilipinas. Ayon sa ulat, ang body kits ng mga troop carriers ay ginawa at ikinabit ng Fcura Industries. Ibig sabihin, bagamat ang truck platform ay mula sa Isuzu, malaking bahagi ng integration at assembly work ay isinagawa ng lokal na kumpanya. Napakahalaga nito sa pag-unlad ng ating defense industry. Sa loob ng maraming dekada, halos lahat ng military equipment ng Pilipinas ay direktang inaangkat mula sa ibang bansa. Ngunit sa mga nakaraang taon, makikita natin ang unti-unting pagtaas ng partisipasyon ng mga lokal na kumpanya sa mga defense projects. At ito ay isang magandang senyales. Kapag mas maraming lokal na kumpanya ang nakikilahok sa military projects, mas maraming trabaho ang nalilikha para sa mga Pilipino. Mas maraming teknolohiya ang natututunan ng ating industriya.
mas lumalawak ang kakayahan ng lokal na manufacturing sector. At higit sa lahat, unti-unti tayong nagiging mas self-reliant pagdating sa maintenance at production ng ilang military assets. Ito rin ang direksyon na sinusundan ng maraming bansa na may matagumpay na defense industries ngayon. Hindi sila agad nagsimula sa paggawa ng mga advanced fighter jets o missile systems. Nagsimula sila sa mga mas simpleng proyekto tulad ng military trucks, armored vehicle components, communications equipment, at iba pang support systems. Habang tumatagal, lumalaki ang kanilang kakayahan hanggang sa nakakagawa na sila ng mas komplikadong kagamitan. Sa kaso ng Pilipinas, bawat proyekto na may local participation ay isang hakbang patungo sa mas matatag na defense industrial base. Bukod sa military operations, maaari ring magamit ang mga bagong truck na ito sa humanitarian assistance and disaster response missions. Alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo, lindol, pagbaha, at iba pang natural disasters. Sa mga ganitong sitwasyon, kadalasang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Army ang kabilang sa mga unang responders. Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na transport vehicles upang mabilis na maihatid ang relief goods, rescue teams, medical personnel, at iba pang tulong sa mga apektadong lugar. Sa katunayan, maraming military vehicles ang mas madalas pang gamitin sa disaster response kaysa sa combat operations. Kapag may bagyo, baha, o lindol, ang mga truck na ito ay maaaring magsilbing lifeline para sa mga komunidad na nangangailangan ng agarang tulong. Kaya ang acquisition na ito ay hindi lamang para sa seguridad ng bansa, kundi para rin sa pagtugon sa mga kalamidad. Samantala, ang natitirang 107 units ay inaasahang may deliver din sa mga susunod na panahon. Kapag kumpleto ng naihatid ang lahat ng 117 units, mas marami pang Army units sa iba't ibang bahagi ng bansa ang makikinabang sa mga bagong sasakyang ito. Ito ay magbibigay ng mas malaking mobility capability para sa Philippine Army. At sa modern warfare at modern military operations, ang mobility ay isa sa pinakamahalagang elemento. Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng mga sundalo. Kailangan din silang mailipat ng mabilis, ligtas, at episyente sa lugar kung saan sila kinakailangan. Sa madaling salita, ang mga bagong Isuzu NPS medium troop carriers ay maaaring hindi kasing ingay ng fighter jet acquisitions o missile purchases. Ngunit napakahalaga ng papel na kanilang gagampanan sa araw-araw na operasyon ng ating hukbo. Ito ang mga kagamitan na direktang ginagamit ng mga sundalo sa field. Ito ang mga sasakyang nagdadala ng mga tropa sa kanilang misyon. Ito ang mga sasakyang tumutulong sa disaster response. At ito ang mga sasakyang nagpapatibay sa kakayahan ng Philippine Army na magsagawa ng kanilang tungkulin sa anumang bahagi ng bansa. Sa pagdating ng unang 10 unit para sa 9th Infantry Division, malinaw na nagpapatuloy ang modernization efforts ng Philippine Army. Bagamat marami pang kailangang gawin at marami pang kagamitan ang kinakailangang bilhin sa hinaharap, bawat delivery tulad nito ay isang hakbang pasulong. Isang hakbang tungo sa mas modernong hukbo. Isang hakbang tungo sa mas mabilis na disaster response capability. At isang hakbang tungo sa mas matatag na lokal na defense industry ng Pilipinas. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang susunod pang deliveries ng natitirang mga unit upang tuluyang makumpleto ang 117 unit acquisition project ng Philippine Army. At kung magpapatuloy ang ganitong klaseng programa, hindi malayong makita natin sa mga susunod na taon ang mas marami pang military equipment na may malaking bahagi ng lokal na paggawa at lokal na expertise. Mga kababayan, ano ang masasabi ninyo sa pagdating ng unang 10 units ng Philippine-made Isuzu NPS medium troop carriers para sa Philippine Army? Sa tingin ba ninyo ay dapat pang palawakin ng gobyerno ang partisipasyon ng mga lokal na kumpanya sa mga defense modernization projects? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa Philippine military modernization, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Army, at mga pinakabagong defense development sa bansa, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas!